The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Arangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw po at maulan na Biyernes sa ating mga tagapakinig at mga nakatutok po ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Yan. So, welcome po sa panibagong episode po ng Usapang RCEF. Ako po si Tia. At sa ngalan po ni Miss Gian, ako po si Badeth at kami po ang makakasama ninyo ngayong araw mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 11 po ng umaga. Yes, so bago po tayo mag-umpisa, babatiin po muna namin ang ating mga butihing director. So, syempre po ang ating Director 4, si Sir Dionisio G. Alvinia. Good morning po. Good morning po. Ang ating Director 3, si Sir Joel V. Dator. Ang ating ACD Chief and Interim Director for Assets and Training Services, si Sir Elijah Z. Davalos. Ang ating BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund ng Facility Management and Operations Division na si Sir Andres Tuates. At ang ating LSD Chief and Interim Director for R&D, si Sir Nelson Santiago. Yes po, so good morning po. At syempre binabati rin po namin ang lahat ng mga section chiefs ng ating mga divisions. Kagaya po nila Sir Jet Molex Subaba, ang ating section head ng STIPS. And of course, Ma'am Bess G. Magararo na section head naman po ng STIPS ng ECD. At syempre, isang maulan na pagbati rin po sa lahat ng ating mga kasamahan, sa mga empleyadong naririto po at nakikinig at sa mga mga naka-offset na rin ngayong araw. Ayan, lalo na po sa ating mga drivers, sa ating mga piloto, naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyo pong mga biyahe, lalo na po at maulan po ang ating weather condition ngayon. Pati na rin po, syempre sa atin pong mga magigiting na mga security guards. At syempre, pagbati rin po sa mga kasamahan natin na nasa mga travel at nagsasagawa po ng mga fieldworks ngayong araw. Yes, so ngayon po sa Usapang RCEF ay tatalakayin po natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMech. Kabilang ang mga layunin nito, ang mga benepisyo para sa mga magsasaka at kung paano po ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa bansa. So, mag-recap muna tayo, Ma'am Pia, ng ating episode last week. So, sa huling episode po, ay tinalakay po natin ang mga information tungkol sa fertilizer application at ang kahalagahan po nito sa ating mga palayan. At nakasama nga po natin si Sir Frederick Saludes, ang Senior Science Research Specialist mula po sa Development Communication Division o DEVCOM Division po ng Philippine Rice Research Institute or PhilRice. So, sa mga karadyo agri po natin na na-miss po ang episode na ito, maaari po ninyo itong makita at mapanood pa rin po sa ating Facebook page ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMech at sa official Facebook page din po ng DA PhilMech. Ayan, tama ka dyan, ma'am. So, bago po tayo magpatuloy ngayon sa ating programa at sa bagong topic po natin dito sa Usapang RCEF, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. So, sabay-sabay po natin panoorin ang balitang RCEF. 71 RCEF beneficiaries sumailalim sa training workshop.
Nasa 71 na FCA at LGU RCEP beneficiaries ang sumailalim sa training workshop on farm machinery operation, management, and enterprise development for post-harvest technologies under RCEP Mechanization Program noong April 7 to 10. Layunin ng aktibidad na bigyan ng pangunahing kaalaman at kasanayan ang mga benepisyaryo sa paggawa ng kanilang operational plan. Seed Growers Assembly nilahukan ng PhilMec. Lumahok ang PhilMec sa pangunguna ni Director 3 Joel Vitator sa Luzon-wide General Assembly of RCEP Seed Growers Cooperatives and Associations na ginanap sa PhilRice Central Experiment Station noong April 7 to 8. Layunin ng programa na ipresenta ang best practices sa seed production, post-harvest processing, storage at seed delivery mechanization program at credit programs para sa mga rice farmers at rice-based cooperatives and associations. RCEP 2.0 Convergence Meeting isinagawa. Nagsama-sama ang mga representatives mula sa iba't ibang implementing agencies ng RCEP para sa RCEP 2.0 Convergence Meeting na ginanap noong April 14 sa PhilMec Training Hall. Ang isang araw na pagtitipon ay naglalayong talakayin ng mga strategies para sa second phase ng implementasyon ng RCEP at palakasin ang ugnayan at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya. RCEP Training Courses patuloy sa pag-arangkada. Nakapagsagawa na naman ng 19 batches ng RCEP Training Courses ang TMTD noong April 7 to 11 na nilahukan ng 58 FCAs mula sa Pampanga, Isabela, Leyte, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur at Misamis Occidental. Ang pagsasanay ay ukol sa operasyon at maintenance ng mga rice production machines sa ilalim ng RCEP. Beneficiary validations para sa RCEP 2.0 patuloy na isinasagawa. Patuloy ang isinasagawang field validations at monitoring ng FMFOD sa mga FCA at LGUs mula Luzon at Visayas noong April 7 hanggang 11. Kabilang sa mga probinsyang na-validate ay ang Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Bulacan, La Union, Nueva Vizcaya, Quezon Province, Laguna, Iloilo at Bohol. PhilMec patuloy sa pagsasagawa ng social prep meetings. Patuloy nga ang pagsasagawa ng mga CFIDP, SPF ng social preparation meeting sa Region 4B, 6, 11 at 12. Ang mga rehiyong ito ay makatatanggap ng mga shared processing facilities tulad ng Integrated White Copra and Cooking Oil Processing Facilities at VCO-based Premium Cooking Oil Processing Facility. Tinalakay sa meeting ang mga tungkulin at responsibilidad ng kooperatiba sa pagpapatakbo ng pasilidad na kanilang matatanggap. So yan po ang mga impormasyong hatid po sa atin ng Balitang RCEP. At para po sa karagdagang update sa RCEP ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec, maging ang website po ng RCEP Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. At syempre po, wag din po natin kalimutang i-hit ang like button at i-share po ang ating live. So time check muna tayo, Ma'am Pia, ang oras po natin, it's 14 minutes past 10 in the morning. Ayan. So, bago po tayo magsimula sa ating talakayan, ay bumati muna tayo sa mga nanonood sa ating live stream. Ayan, sa mga nakatutok po sa ating programa via our Facebook page. Ayan, good morning po. Isang malamig at maulang umaga po sa atin ngayon. At syempre po, dahil po tayo po ay napapanood po sa ating Facebook page, maaari po kayong mag-share po ng inyong mga pagbati, yung mga shoutouts po ninyo at mga greetings po, ay pwede po ninyong i-comment sa ating page. At mamaya po ay babasahin po natin ito. And kung may mga questions din sila, Ma'am Pia, sa ating magiging discussion, ayan, speaking, so meron na po pala. Ayan, sa ating DA PhilMec Facebook page, ayan, from Sir Jobert Fabros, watching from Victoria Tarlac. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan. And from Bato Singit Irrigators Farmers Association, ayan, ng Occidental Mindoro. So, good morning po kay Sir Gregorio Ablanzar. At isang magandang umaga din po kay Sir Leonardo Salcedo. Ayan, sabi po niya, good morning po, watching from Bislig City, Surigao del Sur. At mula po siya sa
Vivico Co-op. So, good morning po at maraming salamat po sa inyong pagtutok. At syempre muli po sa mga nakatutok sa atin via our Facebook page ng Radyo Agri, sa DA Filmec din, and I think sa RCF Extension page ay naka-share din po naka-simultaneous live stream po tayo sa mga Facebook pages na ito. So, good morning po sa ating lahat. Ayan. So, ngayong episode ay makakasama po natin si Sir Mario Pascua ng Technology Management and Training Division or TMTD po mula po dito sa Filmec. Isa po siyang Science Research Specialist 2. So, tatalakayin naman po natin kung ano-ano nga ba yung mga training services na maaari nating i-avail sa TMTD. So, magandang araw po, Sir Mario. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Miss Pia and Miss Badet. Yes, po, Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Sir, baka may gusto pa kayong batiin and i-shout out po. Okay, so sa lahat po ng TMTD people, good morning sa inyo. Nakatutok po sila ngayon. At dun sa pinakamasipag at mabait na driver, si Jorge Trinidad. Papa-shoutout po siya. Good morning sa iyo. Good morning. Okay, so sa lahat po ng mga tagapakinig, good morning po sa inyong lahat. So, syempre po, kagaya na nabanggit mo, Ma'am Pia, pag-uusapan natin yung mga training services po ng ating TMTD pagdating po, lalo na sa ating RCEF Mechanization Program. So, for our first question, para po makapagsimula na po tayo ng ating talakayan, Sir Mario, pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers ang pangunahing mission po at layunin ng Technology Management and Training Division or TMTD ng atin pong ahensya at papaano po ito nakakatulong sa mga magsasaka at sa lahat po ng stakeholders po ng agriculture dito sa ating bansa. Okay, thank you, Ms. Badet. Si Technology Management and Training Division ay nahahati sa dalawang section. Yung una is yung Technology Management na kung saan ito yung concern pagdating sa management ng mga developed technology ng Filmec. So yung mga developed technology ng Filmec, sila yung concern pagdating sa paghahanap ng mga accredited manufacturers, tapos yung mga techno-demonstration ng mga developed na technology ng Filmec. So sila yung concern doon. And then yung IPR, yung Intellectual Property Rights, ay yung technology management ang concern. So yung pangalawang section is yung training section na kung saan yung mga training sa high value crops and then other crops ay sila naman yung nagpapatraining. At ito yung sila yung nag-aasikaso dun sa mga patraining ng mga developed technology ng Filmec. So nung dumating yung RCEP program, nadagdagan kami ng isang team. Ito yung RCEP team na kung saan lahat ng training with regards sa RCEP, itong team naman ito ang in charge. So, yun pong aming division ay pinangungunahan ni Sir Bart, Engineer Bartolome Tesorero. So, shout out po kay Sir. Good morning po, Sir Bart. Shout out po. So, kami po yung namamahala pagdating sa technology na develop ng Filmec and then lahat ng training concern patungkol po sa develop ng Filmec and then sa RCEP concern ay TMTD po ang may concern po doon. So siguro yung effect nito ay mamaya na lang doon sa mga susunod nating pag-uusapan. Yes po. So kumbaga aside po sa kayo po yung in charge pagdating sa mga developed technologies, yung pagtuturo sa mga beneficiaries po, lalo na sa RCEF ay ang inyo pong division din po ang kumbaga nangunguna po dito. Kasi ang hirap din naman Sir Mario and Ma'am Pia na kumbaga magdi-distribute lang po tayo ng technology without providing information at saka kumbaga yung training kung paano po gagamitin, paano yung maintenance at troubleshooting po perhaps ng ating mga technology. At di naman po naiwasan mangyari yung mga ganon troubleshooting. Yes, kahit pa paano may initial idea na po yung ating mga beneficiaries, both RCEF and iba pang mga technologies natin. Ano yung gagawin nila kung sakasakali magkaroon ng problema? And of course, maintenance. Very important po yan. Yun po. So, sa atin pong second question, na-mention po ninyo that aside from the technology management, of course, training services po mismo ng ating ahensya ay nasa inyo pong division din. So, ano-ano pong mga trainings or mga pagsasanay naman po ang ino-offer po ng inyong division para po ma-ensure na mapahusay po yung
knowledge at kasanayan po ng ating mga magsasaka. And meron din po ba tayong pinoprovide na trainings sa iba pang stakeholders like yung mga magiging trainers pa po, extension workers, and mga members po ng ating local government units? Okay. So, napakagandang tanong kasi yung, alam nyo, yung mga na ibibigay ng mga nauuna, ang isang naging problema dahil lagi kami sa field, ang sinasabi nila ay hindi nagagamit kasi hindi nila alam gamitin. So ngayon, patungkol sa RCEP, ang magandang programa ng RCEP ay hindi lang basta namimigay, kung hindi sinusundan natin ito ng training. Ang totoo nga niyan, ang nakalagay sa Memorandum of Agreement ng mga beneficiary, bago sila makatanggap, dapat meron silang training certificate para masigurado natin na yung ibibigay ng PhilMec ay maalagaan at magamit ng tama. So, yun yung talagang na-appreciate ko na kagandahan ng programa ng RCEP. Yes po. Na hindi lang basta yung namimigay, kundi ini-ensure natin yung magandang paggamit at tamang paggamit at yung maintenance. Kasi ang makina, pag hindi maayos ang maintenance, talagang hindi yan magagamit ng pangmatagalan. So, pagdating naman dun sa ano yung training na ibinibigay ng PhilMec, ng TMTD. So, meron tayong iba't iba. Unang-una po dyan is yung operation and maintenance of rice machinery. Kasi namimigay tayo from land preparation to harvesting. So, para masigurado na ito ay nagagamit ng maayos, tama ang paggamit ng mga recipient. So, ito ay isa sa course na ibinibigay po natin sa kanila. So, yung operation and maintenance of rice machinery, and then operation and maintenance of post-harvest technologies, andyan po yung drying and milling. So, hindi lang post-harvest machinery ang binibigay ng PhilMec, namimigay din tayo ng mga dryer and rice mill. So, nag-undergo rin sila ng training. So, ganun po yung ginagawa po natin. And then, nagkakandak din po tayo ng specialized training for technology. Ibig sabihin po, kasi yung sa operation and maintenance na binanggit ko kanina, kanyo na lahat ng technology from land preparation to harvesting and threshing, itinuturo yon. So ngayon, meron nagre-request na for specific technology dahil gusto nila na mas deeper pa yung pag-aaral doon sa specific machine. So, kinokollect natin yon din pag naipon, saka natin sila ina-undergo doon sa specialized training na tinatawag natin. So, ganun yung kinakandak natin sa RCEP. And then, meron na rin kaming nasimulan ng ilang batches ng repair and troubleshooting ng mga small engine. Okay po. So, ito yung preparation dun sa mga operation and maintenance ng mga rice big machine. Yes. Kasi hindi mo siya pwedeng i-direct sa mga big machine nang hindi mo alam yung basic dito sa mga small. So, nakapagkandak na rin kami dito sa last part ng RCEP 1.0. So, meron na rin kaming mga nakandak na ganun. So, yun yung mga kakandak natin, operation and maintenance sa rice machinery, drying and milling, and then yung specialized training, and then yung repair and troubleshooting ng mga small engines. So, ngayon, pagdating doon sa mga extension workers, meron ba silang mga pwedeng ipuntahan o meron ba tayong kinakandak? Yes. Meron tayong iba't ibang level ng training na kinakandak. Una ay yung ating specialist training na kung saan karaniwan dito yung mga staff ng PhilMec and then other agency na natatap natin as resource person. Kasi hindi pwede na magturo ang isang agency o ang isang staff ng PhilMec nang hindi nag-undergo ng resource person development course. Kasi ang iniingatan natin doon, baka ibang information yung maibigay, iba yung may apply ng farmer, mali yung magiging operation. So, yun yung una. And then, meron tayong training of trainers na tinatawag din, na kung saan ito naman yung mga farm school, kasi sila nagtuturo din sila, yung mga AEWs natin from other LGUs and other agency, nag-undergo sila ng training of trainers. So, yun yung mga kinakandak natin. And then, yung karaniwan na is yung mga recipient natin, operators, na mga beneficiaries natin, sila yung mga tinututukan natin for the training. So,
Yon yung mga level ng kinakandak natin. And then ang maganda sa PhilMech, attached tayo sa ATI, TESDA, and PhilRISE. Pagdating sa rice mechanization o sa mechanization aspect, talagang tayo yung kinukuha nila. So, pag ganon, nagpo-provide tayo ng resource person, nagpapadala tayo sa kanila para maituro din ng maayos yung paggamit ng mga machinery. Kasi kumbaga yun yung sabi nga baluarte natin, Yes. yung mechanization. Yes. Whereas sa ibang mga aspects po ng ating farming na agriculture, andyan po yung mga nabanggit po ninyong mga agencies like ATI and PhilRISE. And lahat naman po yun ay nag-work together Yes. para po ma-achieve natin yung sustainability pagdating sa agriculture. Yes, tama. So, yun yung mga ang nakakatuwa niyan ay marami ng mga machine ngayon na talagang bago nila pasampahin yung kapwa nila operator ay tinetrain na rin nila. That's Ibig good sabihin, po. yung itinuro natin ay naituturo na rin nila sa mga kapwa nila operator bago nila pasampahin sa machine. Ay, nakakatawa po. Yeah. Ibig sabihin lang po nun ay kumbaga ganun po kalawak at komprehensibo po yung training na ibinibigay ng Yes. TMTD na to the extent na mismong yung nag-train ay na-share niya agad Yes po. yung na-train sa kanya na ibigay na So, information. lumalawak Yes. yung mga Yes. information. So, Ayun. So, and ang diverse mang Pia nung training services ng TMTD dahil hindi lang siya sa mga operators and sa mga farmers, pero yung mga resource persons din natin, nag-undergo din sila ng mga ganitong klaseng pagsasanay para ready po sila sumabak kumbaga Yes. sa pagbibigay ng information. kumbaga parang dapat specialized din sila, sir. No? Tama po. Expertise. Sa kakuan, hindi sila basta sasabak na lang after ng training. Opo. So, undergo muna sila ng observation. For example, Yes, good po. bago namin sila gamitin as RP, mag-observe muna sila ng at least 2 to 3 batches. Then, pag sila ay nag-RP na, resource person na, merong staff na nakatutok para kung merong improvement pa rin dun sa kanyang deliberation o sa kanyang delivery. So, meron pa kaming kino-coach sa kanila. Kumbaga continuous din yung learning. Yes. Yung learning talaga ng ating mga RPs. Kaya guaranteed din po sa mga Karadyo Agri natin na nakikinig sa mga members po ng cooperatives, yung mga RPs po na ipinadadala ng PhilMech ay talaga pong guaranteed na knowledgeable at Yes. talagang yung expertise nila ay may isi-share enough po nila sa ating mga cooperatives at sa iba't ibang mga stakeholders natin sa agriculture. Yes, kasi ganun ka-importante impormasyon. Oo. Yes, Lalo yes. na yung pagtuturo Ano ng lang. machines, Yes, di ba? oo, kumbaga parang napaka-sensitive niya. Yes, po. Wrong Diba? information kasi, wrong Yes, application. opo, Ibig sabihin, totoo. pag mali ang naituro mo, mali ang may apply. So, ang sisi nun, Ganun Everything naman. will follow. Yes, Oo. yes. Opo. Yun. Yes. So, ayun, mga Karadyo Agri. So, sana po nakapag-take down notes kayo. Yes. Ayan, sa Oo. may mga balak po na mag-avail ng ating Yes. mga technology. Oo. Yes. Opo. Ito din, another question din, Ma'am Pia. So, naibahagi na sa atin ni Sir Mario yung mga training services ng TMTD. Ngayon po ba kami mga Karadyo Agri po tayo na nakikinig na interesado po na i-avail ito po mga training services po ng TMTD. Ano po yung mga requirements and yung application po, paano po yung application or process para po dun sa mga gustong mag-avail ng mga training services po ng TMTD? And yun nga po, ano po yung mga requirements po na kailangan i-prepare? So, yung mga training ng PhilMech ay usually pag RCEP. Ito po ay intended for rice machinery beneficiary. Apo. So, yung pondo natin na ginagamit ay para sa mga beneficiary ng PhilMech na kung saan pag kayo po ay beneficiary ng PhilMech, automatic ay kasama po kayo sa training. So, hindi po kasi natin pinapayagan na ginagamit nyo na yung makinarya nang hindi po kayo nag-undergo ng training. So, yun po yung isang sinisigurado natin. So, basta't kayo po ay recipient ng machinery ng PhilMech, kasama po kayo sa training. Wala po kayong gastos doon. Ang kailangan lang po is yung operator po ninyo kasi sila mismo yung gagamit. Then nagsama na sa 2.0 ng RCEP, magsasama na kami ng officer kasi yung officer ay mananatili. Meron kasing case na yung operator ay umalis
So at least merong knowledgeable doon sa FCA Okay po. na may iwan na siyang magtuturo doon sa susunod na operator. Tama. So yun, wala po siyang bayad, and then pagdating sa application, hindi nyo kailangang mag-apply, basta recipient kayo ay automatic kayong mag-undergo ng training. So pagdating naman po sa mga AEWs, Yes. na kayo po ay willing mag-undergo ng aming Resource Person Development course, and then yung TOT na nabanggit ko kanina, pwede po kayo mag-letter kay director, sa aming mahal na director, na pwedeng i-consider po kayo sa mga susunod po naming TOT. So letter lang po ang kailangan, wala rin po itong bayad para makuha po natin. Kasi ang ginagawa po namin ay dahil kasi sa kakulangan din ng mga available na staff ng TMTD and other agency na involved po sa atin, nagde-develop tayo ng mga resource person every province. Ibig sabihin yan, pag halimbawa nandito ka sa Ilocos Sur, meron kaming trained operator, trained na RP dyan, na kung saan subok na natin sila ngayon yung ini-invite natin as resource person. So ang tinatarget natin at least ay every municipality ay merong trained, para pag nag-conduct po doon ng training, meron tayong makukuha. Pangalawa, pag ang farmer ay merong kailangan at malayo kasi ang PhilMix sa lugar nila, merong trained na pwede tayong pakiusapan na pakitignan nga po yung technology doon. At least confident tayo na merong trained ang PhilMix na pwedeng mag-assist sa atin sa field. Yes. Kumbaga kumbaga in terms of time din kasi yung distance, di po ba? At least yung urgency, meron na po tayo agad na May in-charge. nagpapadala na po. Yes, diba? yes. And then ang maganda pa po, kung kayo po ay isang agency, kasi ang dami na po naming experiences na nagawa, na merong mga agency na namimigay sila ng mga makinarya, and then meron nakita nila na maraming binibigay ang PhilMix ng mga machinery. So sila na po yung nagkakandak ng additional training para sa mga farmers. So ang gagawin po nyo ron, letter lang po kayo sa aming director na kailangan po nyo ng assistance ng mga resource person. So si PhilMix naman po ay very accommodating dyan. Kasi iniingatan nga din po natin yung maituturo, katulad ng sinabi ko kanina na dapat tama. Okay, so kami po ay nagpapadala sa aming division ng mga resource person kahit saan po kayo sa Pilipinas, basta't nag-letter po kayo sa aming director, ay magpapadala po kami ng assistance po sa inyo. So yun po, and then isa sa requirement po namin sa training is dapat ay physically fit. Yun lang naman number one yun. Yes. Saka hindi po sa senior citizen, kasi ang module po ng PhilMix ay hindi lang puro lecture. Meron po itong 2 days lecture and then 2 days na hands-on. Mahirap po kasi yung nakikinig ka lang nang hindi mo siya ma-apply. So ang module natin ay after ng lecture discussion, lalabas tayo actual sa field, then doon natin gagawin yung actual operation ng mga rice machinery. So kaya dapat physically fit, kasi nga sasabak po kayo sa operation, actual May operation. demonstration na kaagad. Usually hindi lang siya demonstration, actual operation. Sila na po Yes, try pasasakayin nila. natin yung isang participants, nakaalalay ang resource person, tinitignan kung okay na siya o hindi pa. Usually meron tayong hands-on completion form, na kung saan itong hands-on completion form, doon natin i-assess yung ating mga participants kung sila ay pwede nang maging operator or kailangan pa nilang i-enhance yung kanilang knowledge. So yung final assessment doon, not yet competent or competent. Pag yung participants ay ang nakuha niya is competent, ibig sabihin pinapayagan na natin sila na maging operator ng machinery. Pag not yet competent, anong ginagawa natin doon? Binabalik natin siya sa machine hanggang ini-explain pa natin hanggang sa mas maintindihan po niya. Ala naman pong participants na umuuwing not yet confident. Yes. Kumbaga hindi po matatapos yung training ng hindi po confident lahat. Yes, sinisigurado naman po ng TMT niya. So yun ma'am, yun yung may dadagdag ko lang. Marami palang pinagdadaan. Oo, madaming process. Pero ganun po kumbaga ganun kabusisi ang TMTD na hindi, kumbaga po yung iba,
maaaring yung iba ang ginagawa is training lang, tas na parang bye-bye, okay, para na kayo dyan, may ganun eh. Pero at least po dito talagang guarantee na hindi aalis ang ating mga participants, lalo na yung mga operators natin, ng hindi po talaga solido yung kanilang knowledge. Hindi sila competent. Yes. Yes. So, Ang objectives kasi natin sa training is to enhance their knowledge, skills, and attitude. Yun yung isa pa daw, yung attitude, very Yes, crucial din po siya. hindi lang po kung magaling ka mag-operate, tapos ayaw mo nang sumunod. Usually doon nagkakaproblema rin po. So isa sa binabantayan din po ng training namin is yung attitude ng operator. So isa rin yun sa kinokorek. Okay po. Kasi kung hindi maganda po ang attitude, kahit magaling siya, kung ayaw niya namang sumunod, hindi po natin yun hinahayaan. So kaya 3 po yung binabantayan natin, yung skills, knowledge, and then the attitude. So, tandaan po natin yan, mga ka-Radyo Agri, sa mga co-operators natin, mga nakikinig na from LGU na gusto pong mag-avail ng services. Isa pa po, wala po itong bayad. It's all for free. Libre po. Yes. Kailangan lang yung skills, knowledge, and attitude. Ayan. So, dahil dyan, I think marami na tayong mga comments. Ma'am Pia. So, basahin muna natin yung ating mga comments po. And again, good morning po sa ating mga nakikinig at nakatutok po sa ating programang Usapang RCEP. Ayan, Ma'am Pia. Ayan. So, good morning po from United Productive Farmers of Kalibungan from Victoria, Tarlac po. Good morning po kay Sir Inocencio Domingo Rigor Jr. Ayan. Another one from Marites Picho. Ayan, good morning po. And ayan, shout out po kay Sir Jobert Fabros. Minention niya po si Sir Paquito Briones. Ayan, so from Sir Richie Evalle, Mampia? Yes, from Igbaras, Iloilo of Binanuan Bugnay Irrigators Association. So, good morning po. At good morning din po kay Sir Arnold Pawig from San Agustin Farmers Association. Ayan. And ayan, watching from Nauhan, Oriental Mindoro from Sir Arnold Pawig, and ayan from Ma'am Nida Ramirez. Good morning po, watching from Mindoro Occidental Women's Rotary Community Corps, MPC, from Occidental Mindoro. Ayan. And syempre, good morning din po at nagpapa-shoutout po si Sir Frederick Saldes. Good morning po! Ang ating guest resource person last week. Ayan. At good morning din po kay Sir Marcelo Dakel. Ang sabi po niya, maganda ang programa ng RCEP. Ayun. So, meron pa pong ibang So, we will, of course, ang RCEP Extension Program po ang, kumbaga, in charge po to answer some of the inquiries and some of the comments po ng ating mga ka-Radyo Agri. But still, ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. And again, tayo po ay napapakinggan sa ating pong Radyo Agri 90.1 FM na frequency channel sa radyo. And live stream din po via our Radyo Agri 90.1 FM Filmec Facebook page, DA Filmec Facebook page, and RSF Extension Program Facebook page. Ayan. So, gaya nga nung sinasabi po ni Sir Mario, yung mga beneficiaries ng RCEP. So, libre yung trainings na naisasagawa. So, ayun po. So, sa mga nagpaplano na gusto magsumite ng application, upang maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program, ay narito po ang listahan ng Filmec Office by region, kasama na rin ang mga focal persons na maaari ninyong i-contact. Ayan. Sa Region 1, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, nandyan po ang ating regional focal person na si Sir Roland Ruiz, at maaari po siyang makontak sa number na 0951-541-4859. Yan. So, for Region 3 naman po, covering Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at Zambales. So, pwede po tayo magtungo sa Filmec FMFOD Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, at hanapin po natin at kontakin si Miss Merlinda Ramento sa 0936-137-2292. Ayan po sa Luzon, B cluster sa Region 2, covering Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. Maaari po tayong magtungo sa DA Regional Office 2 sa San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. At maaari po ninyong hanapin si Sir Ryan Duyag at maaari po ninyong makontak sa number na 0927-344-7351.
Yan, para naman po sa region ng CAR, sa covering Kalinga and Ifugao, pwede po tayo magtungo sa Department of Agriculture, Regional Office 2 sa San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. At pwede po natin kontakan si Miss Laika Jane Pascual sa 0905-691-7462. And para naman sa Luzon C, sa Region 4A covering Quezon City, Laguna and Cavite, na maaari po kayong magtungo sa Agricultural Training Institute sa Diliman, Quezon City, at maaari po ninyong hanapin si Miss Josephine Valdez at kontakin po sa number na 0977-822-9420. Para naman po sa Region 4B, covering Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Palawan, pwede po tayo magtungo sa Palawan Research and Experiment Station sa Santa Monica, Puerto Princesa. At pwede po natin kontakan si Sir Kenneth Calderon sa 0906-841-4917. Sa Region 5 naman po, covering Camarines Sur, Albay, Masbate at Sorsogon, maaari po kayong magtungo sa Department of Agriculture Regional Field Office 5 sa Pili, Camarines Sur, at hanapin lamang po si Sir Joseph Corporal Jr. at makontak po sa number na 0950-984-4402. Yes, so tungo na po tayo sa Visayas. Yes, sa Region 6, covering Aklan, Antique, Capiz, Negros Occidental, and Iloilo. Maaari po tayo magtungo sa Villar Sipag Farm School sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. At pwede po natin kontakin si Miss Catherine Casiano sa 0965-693-0843. Para naman po sa Region 7, covering Negros Oriental at Bohol, maaari po tayo magtungo sa DA Patco sa Barangay Looc, Dumaguete City sa Negros Oriental, at hanapin lamang po si Rogen Jan Flores at makontak po sa 0961-204-4911. Para naman po sa Region 8, covering Leyte, Southern Leyte, Samar at Biliran, pwede po tayo magtungo sa PRTMDC sa AES Compound sa Barangay Balinsa Sayaw, Abuyog, Leyte. At maaari po natin kontakin si Sir Kinen Jake Tenedero sa 0935-810-5453. Ayan po sa Visayas. And for Mindanao A, Region 9, covering Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Sur, maaari po tayo magtungo sa DE Regional Field Office 9 sa Linienza, Pagadian City, at hanapin po si Ishel Sulampid at makontak po sa number na 0997-761-6579. For Region 10, covering Bukidnon, Lanao del Norte, Agusan del Sur, at Surigao del Sur, maaari po tayo magtungo sa DA NMA CLRC sa Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. At pwede po natin kontakin si Sir John Ray Liaban sa 0931-818-0358. And for Region 13, covering Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, maaari po kayo magtungo sa DA Caraga sa PEED MO Building, Capital Site, Butuan City. At maaari pong kontakin si Ms. Jingle Paloma sa number na 0938-321-1477. Yan, for Mindanao B, Region 11 po, covering Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, at Davao del Sur. Mari po tayo magtungo sa DA NMA CLRC sa Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. At pwede po natin kontakin si Miss Hazel Buenavista sa 0919-799-2413. At para naman po sa Region 12, covering North Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat, magtungo lamang po sa PhilMec 12 Office ng DARFO 12, Regional Center, Carpenter Hills sa Coronadal City. Hanapin lamang po si Sir John Ryan Modyo at maaari po siyang makontak sa number na 0956-724-1821. Ayan, at para po sa BARM, covering Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, at Lanao del Sur, maaari po tayo magtungo sa Office of the Engineering Division, Mafar BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At pwede po natin hanapin at kontakin si Sir Khalid Sanggakala sa 0930-346-8740. Yun po. So, yun yung ating mga cluster. Sa iba't ibang sulok po ng Pilipinas ay nandyan po ang ating mga
staff na handa pong mag-assist po sa inyo sa anuman po ang inyong kakailanganin. So, para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, so balik po tayo, Sir Mario, sa ating kwentuhan. Yes. So, na-mention po ninyo yung mga trainings and services po ng TMTD. Ngayon naman po ay, ano po yung mga benefits or mga benepisyo po na makukuha po ng ating mga na-train sa pagsali po sa mga programs po and mga pag-avail po ng services po ng TMTD. Yung mga benefits. Yes no? po. Una is yung sigurado na pag nag-attend po kayo ng training ng PhilMec, ay sigurado na meron po kayong iuwi na new knowledge patungkol sa mga machinery, and then yung skills. Tama po. Kasi karaniwan na mga operator minsan, ang na-operate lang nila is yung mga machine na meron sa kanila. Through the training ay lahat ng machine ay ma-experience nilang i-operate. Tama po. Ibig sabihin ay sinisigurado kasi namin sa TMTD na sa operation and maintenance ng rice machinery, dapat kompleto yung machine from land preparation hanggang harvesting and threshing, para yung participants na attend meron silang bagong knowledge patungkol sa mga makinarya na bago ngayon. And then yung skills nila, ibig sabihin ay hindi na lang nila sa Facebook nakikita, sa internet nakikita. Tutorial online. YouTube. Then Yes. confident na sila na ayan, nagamit ko na yan, na operate ko na yan. Yes. At karaniwan ng nakaka-attend po ng training, sinasabi nila na ganun lang pala sa i-operate, madali lang naman. And then napapaliwanagan sila. For example, sa transplanter, ang karaniwan kasi ayaw nila dahil malayo ang spacing nito. Yes. Pero pag nag-undergo sila ng training, dahil na-explain natin yung benefits ng spacing at yung planting density na isa sa tinuturo natin sa kanila, na nare-realize nila na ganun pala yun. Kailangan po pala Ganun yun. pala yun. Yes. So, ibig sabihin, yung kanilang dating pananaw patungkol sa mga machinery, nagbabago. Opo. So, yun yung isang sigurado na nakukuha nila. And then, yung knowledge po na yun, pag na-apply nila sa kanilang mga machinery, yun na yung benefits nung sinasabi nating training. At ang maganda is, hindi lang pang doon, hindi, pag yun ay in-apply nila in the long run, talagang yung kanilang cooperative and association ang makikinabang. Totoo po. So, Totoo yun. yun yung benepisyo po siguro na pwede kong i-share. Then yung kasing knowledge na meron sila after the training ay hindi lahat ng tao nakakaalam ng alam na rin. Yes, totoo po. Napakahalaga po. Pribilehiyo yun actually po yung matrain po ng Yes. TMTD. So, yun po siguro yung, and then yung mga certificate, Yes. pag-uwi nila ay meron silang iuwi po na certificate of completion na hindi Yes. nakapangalan sa association. Sila po Nakapangalan mismo dun sa pangalan nung umattend. Oo. So, Tsaka na magiging certificate of operator, Yes sir. po. Opo. At ang maganda doon ay officially trained operator ka na ng PhilMec. Wow. Pag ikaw ay Mm. naging participants po ng TMTD. And then yung certificate of completion, pwede po nating idala sa TESDA para pwede nating i-schedule yung assessment. Kasi ino-honor po ng TESDA yung certificate from PhilMec para i-undergo nila ng assessment for National Certificate o NC2 ng Wow. Rice Machinery Operation. Yes. So yung parang kung titignan po natin, yung mga trainings po na nakokonduct ng TMTD, ang layo po ng nararating. Yes, di ba? yes. Opo. And lalo na sa TESDA, kinikilala nila yung skills at yung knowledge po na naibibigay ng PhilMec, wherein yun nga ino-honor at kino-consider as part of the National Certificate or Yes. NC2. Very crucial din kasi itong mga certificates po na ito na kumbaga ito po ay mga proof din na talagang nag-undergo po ng intensive and comprehensive training po yung ating mga operators. Na hindi po basta-basta maghahawak lang ng machine Yes. at mag-operate. Sasapa ka lang doon, tas yun na. Hindi siya ganon. Marami na rin tayong mga operator ngayon na Yes mga po. FCAs na meron na silang NC holder na sila. Wow. Dahil sa training po na binibigay po natin sa PhilMec. So yun po, speaking na mention po ninyo na marami na tayong mga NC holders. Gano'n na po karami, sir, yung mga nakonduct na po ninyong training noong phase 1 po ng RCEP at ano po yung mga naging results?
or effects po ng mga trainings na to, lalo na po sa ating mga beneficiaries. Okay. So, kanina ay nabanggit ko yung iba't ibang level ng training. Yes no? po. Doon sa Resource Person Development Course, nakapag-conduct tayo ng 16 batches Wow. with 423 participants. And then doon sa TOT, lahat na po ito, no, yung Yes po. from Operation and Maintenance, Drying and Milling, and RPS, ay 45 batches with 1,114 participants. At yung Operation and Maintenance ng mga rice machinery ay nakapag-conduct tayo ng 508 batches Batches yun. with Yeah. 13,000 Wow! 13,516 participants. Wow. So 13,000 na po ang trained operator natin sa PIRO. Yes. And then yung sa drying and milling is 94 batches with 2,196 participants. Yung specialized training na nabanggit ko kanina by technology, nakapag-conduct tayo dito ng 72 batches with 1,395 participants. Then yung RPS training, Yes kasi po. meron tayong pinabigay na rice processing system, hindi lang din po yun basta binibigay. Yes. Nag-undergo sila ng napaka-detailed na training doon. patungkol doon sa paggamit ng malalaking rice mill and Yes po. dryer. So nakapag-conduct po tayo ng 17 batches. Lately lang po kasi yung mga rice processing system, no? Pero pinilit po nating makapag-conduct ng 17 batches with 385 participants. So nagkaroon din po tayo ng mga techno demo in collaboration po dun sa PMO and then ACD. So nakapag-conduct tayo ng 12 batches na with 616 participants. So kung ito-total po natin lahat po ito, meron tayong 764 batches na na-conduct nung RCEP 1.0 with 19,645 participants. Almost 20,000 and almost 800 yes. batches po yan. RCEP 1.0 pa lang yan. So may RCEP 6 years pa lang 2.0. Yes, first 6 years. Yes. So abangan po natin dahil mas dadami pa po ang mga maititrain, magkakaroon ng panibagong kaalaman at knowledge po sa ating RCEP 2.0. Dadagdag ko na lang, Ms. Yes, Badet. yes po. Dito sa 2.0 ay itutuloy pa rin natin yung mga training, pero Yes po. meron na po kami mga dinidevelop ngayon na mga training course patungkol sa repair and troubleshooting ng mga big machine. Kasi alam natin na 6 years yung 1.0, Yes. karaniwan yan yung mga unang nabigay, marami nang nagiging problema. Opo. So ngayon, para si FCA ay hindi na laging nakaasa sa mga gumagawa outside Opo. sa kanilang lugar, sa kanilang association. Yes. So yung pong ating mga operator na o mga member ng association ang ititrain natin dun sa repair and troubleshooting ng mga big machine. So abangan nyo po yan sa 2.0 at yan po yung exciting na pwede nating daluhan. Tama. Next level ito ng training Yes. kasi repair and troubleshooting na yung pag-uusapan po dito. Yung sustainability din, Ma'am Pia, yung makikita din natin doon na, and kumbaga kahit po, of course, we're upgrading to RCEP 2.0, hindi po natin, i-disregard syempre lahat po ng ating mga participants, beneficiaries po sa RCEP 1.0. Training services pa lang to, and technology management services pa lang po ito, mga karadyo agri. Kaya po yun, watch out po, lalo na po yung dinedevelop na panibagong training course para sa mga nagdaan nating beneficiaries and participants ng RCEP 1.0. So, for our last question, Sir Mario, so with this training services na pa-comprehensive and very detailed po, paano po natin matitiyak yung long-term impact po nito sa mga naging participants and mga future participants po natin sa ating mga trainings and techno-demos? Napakagandang tanong kasi yung ating mga machinery ay napakalaki ng investment ng government. Yes yan. po. So ngayon, pag bawat machinery ay meron siyang tinatawag na lifespan. Opo. So ibig sabihin, yung lifespan na yon ay nakadepende sa operator na gumagamit. So ngayon, kapag ang operator ay hindi knowledgeable at hindi siya nag-undergo ng training, yung lifespan na sana ay, for example, sa 4-wheel tractor ay 15 years, yung 15 years na yon baka 2 years lang, hindi mo na magamit ang 4-wheel tractor.
Pero dahil knowledgeable ang mga participants, na ituro sa kanila kung paano i-maintain, kung paano alagaan, at paano gamitin ng tama at maayos, yung epekto ng training ay may apply nila sa mga machinery na meron sa kanila. Ibig sabihin, yung 15 years na lifespan ay posibleng ma-meet natin because dun sa knowledge na naituro ng PhilMec sa kanila. Okay? Ang totoo po niyan ay meron na kami mga FCA na napupuntahan. Sinasabi nila na, sir, yung combine harvester namin ngayon, nanganak na. Ay. Anong ibig sabihin na nanganak? Yun na yun. yung combine nila ay na-operate nilang na maayos, maganda pa nga hanggang ngayon. Yung kinikita nila ngayon, inipon nila, and then bumili ng bagong Bagong combine. investment. So, saan nagmula yung kanilang investment? Siyempre, di ba, una sa machinery. Pangalawa, doon sa mga na-train nating operator. Kasi kung hindi mo yan na-train, baka isang taon pa lang yan, last pag na yan. Okay? Pero dahil talagang sabi ko nga kanina, pag umalis sila ng training, talagang knowledgeable sila patungkol sa operation and maintenance ng machinery. So with that, yun yung nakikita ko na malaking epekto in the long run nung programang training. At sabi ko nga, pag yan kasi ay nakasanayan ng ginagawa ng farmer, hindi pwedeng hindi niya na yan gawin hanggang sa lahat ng machinery. Yes, tama yun. So, yun po. At sabi ko nga kanina, napakaganda ng programa ng RCEP. At yung application ng PhilMec ay napakaganda. Kasi, kung sabi ko nga sa mga FCA na nakakausap ko, ganyan po kaganda ang programa ng yung PhilMec ay hindi lang basta bigay. Kung papansinin niyo po, chinecheck namin lagi, o kumusta na po yung machine ninyo, and then nag-undergo kayo ng training. So, yun po, yun yung, I think, yun yung pinakamagandang epekto ng training patungkol sa mga machinery na ibinibigay natin. So talagang, kumbaga, mula sa training po hanggang sa salin-salin ng tamang information. Yes. Tapos hanggang sa magandang pagme-maintain ng ating mga machine. So ang layo talaga ng nararating po nung trainings na binibigay sa atin ng TMTD. And if managed well, yung nabanggit nyo po na nagkaroon ng panibagong technology, di ba? Kumbaga nakapagpundar po sila ng additional technology na nakatulong sa kanilang mga FCE. Saka idagdag ko na lang, Ms. Bedet and Ms. Pia, marami na ngayon nagbi-business ng transplanter din. Yung kanilang pinagsimulan ay dahil natutulis sila sa training kung paano mamunla, paano gamitin ito. So marami na po na big sabihin, ginagawa na nilang business yung machinery, at ang pinagsimulan nun is yung training na pinagsimulan po nila. So hindi naman kasi daw nila kayang gamitin yun o hindi nila kayang gawin yung isang bagay na yun kung hindi sila nag-undergo ng pagsasanay. Yun po. So napakahalaga po talaga na uma-attend tayo ng mga ganitong trainings. Oo. Hindi ka dapat a-absent. Yes. Yan, sige po. Yan, so may question pa po. Okay, okay naman Okay po naman tayo. na. Yes. So napaka-informative po ng ating talakayan today, lalo na po sa mga, yung may mga balak po na magsumite ng kanilang applications dito po sa PhilMec para maging beneficiaryo po ng RCEP Mechanization Program. So sana po nakatulong ito sa atin at para mapapayag tayo lalo. Kasi ang daming benefits mula lang sa training na talagang ang siksik nung na makukuha yung benefits. So ayun po. So ayan sir, so maraming salamat po Sir Mario sa mga impormasyon na hatid niyo po sa amin. So sana po nakapag-take down ng ating mga listeners sa ating mga Karadyo Agri. Ayan, so wag po muna tayong aalis at atin po munang panoorin ang Boses ng Magsasaka. Si Rahib Mamaluba, Farm Manager ng Al Rahman Farmers Multipurpose Cooperative sa Barangay Manungkaling,
Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Bago pa dumating yung RC program ay masasabi natin na napakahirap talaga kasi dati-rati yung doon sa pagsasaka namin ay nagmamano lang po kami sa pagbubungkal ng mga lupain kasi wala po talagang programa noon na dumarating po sa aming kooperatiba. Nung pumasok na po si RC ay doon po kami nakaginhawa po dahil nabigyan po kami ng isang makinarya na yung tinatawag po na precision seeder. Ay unang-una po ay nakapag-save po kami ng gastusin. Dito po sa amin, ang bayaran po ng taniman dito dati ay umabot po ng alos 10,000 kada isang hektarya. Umuubos po kami ng nasa 100 to 140 kilos na binhi sa isang hektarya. Subalit dito po sa precision seeder, gumagamit lang po kami ng nasa 20 to 40 kilograms lang po na binhi. Sa tama at mga bagong makinarya, sige na, tara na, tayo'y magtanim ng tagumpay. Yung pinakamalaking impact po sa amin ng RC program, yung pagsasanay sa mga makinarya na kung paano po yung wastong paggamit upang umusbong po yung aming kabuhayan. Simula nung naging operator ako ng rice precision seeder, nagkaroon ako ng trabaho at panggastos sa aking pamilya. Nang sabay, tuklasin ang kinabukasan, buksan ang ating kapalaran, arangkada. Lahat po ng membro po ng Al-Rahman ay nakakatanggap po ng seeds na galing kay RC na yun po ang dahilan para umangat po yung aming ani. Pangalawa, nabigyan din po kami ng mga makinarya tulad ng precision seeder, combine harvester, at saka mga trainings tulad ng financial literacy, proper operation and maintenance ng palm mechanization. Pangatlo po yung mga extension service program at saka yung pangapat yung loans and credit ay nakabigay rin po sa amin ng tulong yung RC program. Nang sabay, tuklasin ang kinabukasan, buksan ang ating kapalaran, arangkada. Kung may mga pagkakataon na maaari pa po nating dugtungan po para marami pa po tayong matulungan na mga maliliit na mga magsasaka para po umangat naman po ang kanilang kabuhayan, lalong-lalo na po sa laylayan. So, yun po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap po ng mga makinarya mula po sa Maguindanao del Sur. So, naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas po ang inyong mga ani at kita. Yan. So, bago yung boses na magsasakay na ibahagi nga sa atin ni Sir Mario Pascua yung ating mga trainings and services ng TMTV. So, bago po tayo tuloy magpaalam, Sir Mario, baka po meron pa po kayong message po or mensahe po sa ating mga karadyo agri na nanonood at nakatutok po ngayon sa ating programa. Siguro po sa lahat ng nakarinig at kayo po ay interested na matuto, ay katulad ng sinabi ko kanina, mag-letter lang po kayo kay Director at ang PhilMec ay willing po talaga na magturo. Kahit kayo po ay hindi beneficiary at willing kayo na matuto at i-apply yung natutunan ninyo, ay si PhilMec po ay willing po sa mga ganong bagay. At hindi lang po TMTD yung nagkakandak niyan. Merong FOD na nakakagiging partner natin sa pagkandak, and then yung PMO rin, and then the whole PhilMec, isang team naman po tayo dito. So, yun po. Thank you so much po sa pag-invite po sa amin. At on behalf po ng aming Division Chief, si Sir Bart, kami po ay nagpapasalamat na na-share po namin yung programa ng TMTD. So, yun po. Thank you po, Sir Mario. And yun, baka may mga comments pa tayo and mga pa-shoutout sa ating mga Facebook pages. So, ayan, Ma'am Pia. Yes, ayan po. Good morning po kay Sir Rogelio Castillo. Ayan, good morning po from Mataas Sampaloc Rice Vegetables Livestock Association sa San Miguel, Bulacan. Yan, good morning po. And
Ayan po, may question yata ay kanina, pero ayan, excited na ako mag-training ulit, sabi po ni Sir Jobert Fabros. Ayan, noted po yan, Sir Jobert. Ayan. Ayan. From Sir From Rogelio Castillo ulit. Ayan. Yun. Yun. So, may question yata si Sir, pero I will try to accommodate that later. Yes. Ayan. So, shout out ulit sa mga nakatutok pa po nating mga ka-Radyo Agri sa ating pong Facebook page ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec, sa RCEP Extension Services Program Facebook page, and of course sa ating DE Filmec Facebook page. Lalo-lalo na sa ating mga members ng iba't ibang mga cooperatives natin sa iba't ibang sulok po ng Pilipinas. Kasi meron tayo from Occidental Mindoro, meron din from Iloilo tayong nabasang From province Luzon, kanina. Visayas, Mindanao, Yes. kompleto. Yes. So, Ayan. sana po nakatulong yung mga information na binigay po sa atin ni Sir Mario, at kung may balak po kayo magsumite ng application, so nakita niyo po kanina yung mga pwede nating kontakin na focal person. Ayan. So, at dito po nagtatapos ang episode natin tungkol sa mga pagsasanay na hatid ng TMTD para sa ating mga farmers, trainers, at extension workers. So, lagi po kayong tumutok sa usapang RCEP at maging updated sa RCEP Mechanization Program. At sa ngalan po ni Ms. Gian Padilla, ako po si Badet. At ako naman po si Pia. Lagi po nating tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng Filmec, may makinarya kang maaasahan. So ito po ang usapang RCEP, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Thank you po! Thank you po!